Masela na nagdadalang tao ang misis ni Arthur Pangilinan na si Chris na. Kaya naman si Arthur na ang nagpaabot ng sumbong nito sa hashtag ipabitag mo. January 10 po, nung nagsimula siyang magtrabaho doon, pinapasok na po siya, sa office. Pero po, after 3 weeks, tsaka lang po binigay sa kanya yung job offer, which is nakapalaob po doon na meron daw po palang training bond. Bakit ito sa Las Piñas na pangat-tanga rito mga taga-Dole? Parang lumalabas na parang walang magawa dito yung Dole. Sena, ayaw daw i-disclose. Teka muna, yan bond po yan, hindi po pag-aari ng kumpanya yan. Pag-aari po ng manggagawa yan. Parang walang pakialaman Dole at hindi man lang nakialam na para tanungin ka kung tulad ng pagtatanong ko ngayon. Opo, wala pong ganyan. Alright. At taong ko ikaw pinag-aaral nila, magkakaroon ka ba ng diploma, ng sertipiko? Tama. Kung sa'yo pinag-aaralan. Kasi kung wala naman, teka muna, Ginoong Bentulfo, mukhang illegal exaction ng lalabas. Exactly. Makakausap natin ngayon via video call itong nagrareklamong misis, si Chris Valdez, dating Human Resource Staff. Chris, tanong ko lang sa'yo, ano ba tong training bond na sinasabi ng mister mong lumapit sa amin? Actually po sir, yung totoo po talaga, wala pong in-explain sa akin kung ano po yung purpose ng training bond. Okay. Kasi po, 3 weeks na po akong pumapasok. Sa loob ng 3 weeks na pong yun, everyday po ako nagpa-follow up ng contract ko. Okay. Tapos, kung kailan po yung sasahod na, January 30 po yun, saka lang po binigay sa akin yung job offer, dun po nakalagay yung training bond. Tinanong ko po, ang sabi lang po sa akin is, ibabalik naman sa iyo yan sa ika-7th month. Yun po yung pagkakasabi nila sa akin. Pero yung purpose ng training bond po, wala po talaga silang in-explain sa akin. Hindi ko pa rin maintindihan. Training bond, nagkakalta sila na 4,000 sa'yo? Yes po, every month po. So ikaw, ikaw ba dahil HR staff ka? Mayroon ba silang ginastos o may binabayaran ka ba? Ginagastos sa'yo? May binawas ba sa'yo? May binawas po, yun nga po yung training bond mismo sa salary ko po. Pero magkano yun? 4,000 per month po, sir. Okay. At hindi pinaliwanag para saan yung training bond na yun? Hindi po talaga. Sinalang na po nila agad ako. Ikaw ay nagpunta sa Dole Las Piñas at nagkaroon ng hearing at pinag-request ng Certificate of Employment at pang requirement. Yun bang hiniling? Isa po yun sa request ko din sa kanila kasi po, gagamitin ko po siya para sa SSS po, sa maternity benefits ko po. Ito'y dito sa first hearing ninyo, sinabi mo yan sa Dole? Yes po, pati yung prorated 13-month ko rin po, sinabi ko rin. Yung second hearing, i-grant na yung last pay, pero ang training bond hindi binigay. Hindi po. Tinanong ko po kung bakit doon sa attorney ni company, ang sabi po sa akin is hindi daw po nila pwedeng i-disclose yung reason kung bakit hindi po nila ibibigay yung training bond. Hindi ba dapat trabaho ng NLRC yan? Or ng Dole na yan kagawaran ng paggawa. Dapat silang unang-una makapasok dyan ay parang linawin to. Yes, hindi ba pinaliwanag? Yes. Nagkulang ba rito ang Dole? Tatanga-tanga to or walang alam? Ano po yung Sena po, ang nangyari is almost wala pang 15 minutes po tapos po agad. Anong pinag-uusapan doon sa Sena, sa mediation? Kami lang po pinag-uusap nung attorney nung representative ng company, kami lang po yung nag-uusap. So walang namagitan sa inyo kung sino yung tama o mali? Opo, wala pong... So anong kaso? So ano nangyari sa kaso mo nang galing ka na pala sa Sena? Ako na po mismo nagsabi dun sa representative ng Dole na iaakyat ko na lang po ng NLRC. So nasa NLRC na ba to? Wala pa po, hindi ko pa po. So, iaakit mo pa lang sa NLRC? Bala ko pa lang po. Okay, tawagan nga si Belen Nicasio. Kasi parang bakit ito sa Las Piñas na tanga-tanga rito mga taga-Dole? Lagi na lang mukhang may sablay itong sinasabi nating lugar na to. Kamakailan na raid dito yung... Sinubukan tawagan ng hashtag ipabitag mo manager na si Hadia Zader, isang Israeli, pero binaba ang telepono.
ay siguro mas magandang ipasok na natin muna rito sa Sena. Kasi lumalabas, idinulog niya na ito sa DOLE at pagkatapos sa DOLE Sena, doon sa kanyang hinihiling na ibalik sa kanya yung binabawas na kanyang hinihiling na kung maaari, training bond na 4,000 pesos per month ay hindi raw at parang walang nagawa yung DOLE Sena. Kaya akit niya sa NLRC. Sa linya ng telepono si Attorney Batas Mauricio. Attorney Batas Mauricio, narinig niyo ba parang lumalabas na parang walang magawa dito yung DOLE? Sena, ayaw daw i-disclose ng kumpanya ang dahilan ng training bond. May karapatan ba ang isang kumpanya na sila'y nasa Pilipinas? Kakatuwa po ito. Una po, yan pong DOLE Sena na binabanggit po ng ating panauhin, bago makapag-file ng isang manggagawa diretso, kailangan pong dumaan sa mediation and conciliation at ang gumagawa po niyan, NCMB, National Conciliation and Mediation Board. Ang tawag po dyan Sena, bakit po Sena? Single entry. Ibig sabihin, single entry approach to solving amicably the problem. Kaya kung po sinasabing kakatuwa, Ginoong Bentulfo, mga kababayan, nakakadalo naman po tayo ng mga hearing girls. Makikita niyo yung tigreng pag-aasal ng mga taga-NCMB. Pag nakikita nilang nayuyurakan ng karapatan ng mga manggagawa, talaga naman pong pinagagalitan yung kumpanya, Ginoong Bentulfo. Pero dito sa binabanggit nyo ngayon, mukhang kakaiba po Mukhang babagsik po yung kausap nilang may-ari ng kumpanya. Pangalawang punto po, teka muna, yan bond po yan, hindi po pag-aari ng kumpanya yan. Pag-aari po ng manggagawa yan. Yan po ay isang halaga na kinakaltas sa manggagawa dahil nais lamang ng kumpanya na maging mahusay, matapat ang paglilingkod. Ikaw ba'y nag-resign or hinihingi mo ba ang training band dahil kinakailangan mo sa pagbubuntis mo? Ang nangyayari po sir, parang pinagpo-force resign po nila ako Kasi yung kumbaga wala na po akong maayos na pahinga. Even kahit absent po ako, holiday, kumukontak po siya. So, yun na po yung naging reason ng stress ko. Sinabi pa ng OB mo na it's medically necessary na kinakailangan na ikaw ay nasa bahay dahil pag hindi ka sa bahay, ay delikado yung iyong pagbubuntis. Kaya medically necessary na dapat sa bahay ka. Kaya yun ang pakiusap ng OB mo. Yes po, yes yan ba'y binigay mo Kasi, yan ba'y maging malinaw doon sa iyong pinagtatrabahuan? Yes po, malinaw din po Okay, sa kanila. binigyan mo ba sila ng kopya ng certification and then yung doctor's note, yung obigayni mo? Yes po, meron din po sila. Ilang buwan ka na ba that time nung kaya na-stress ka sa trabaho? 4 months na po akong pregnant. Ilang buwan ka na nagtatrabaho sa kanila? Ilang taong ka nagtatrabaho? Halos 4 months na din po. Kung talagang sinabi ng Dr. Obigayni ang siyang magsasabi niyan, doktora, hindi nurse, hindi proper forum yung pinagtatanungan mo, hindi yung eksperto kasi ang nurse hindi naman nagsusuri ng yung pagbubuntis. Well, during naman nung discussion regarding sa status ko, wala naman po silang binanggit na parang nagda-doubt sila. Ang ano lang is... Hindi kaya tinanong din to? Hindi ako mag-grant. Alright. Hindi ka mag-grant? Na request na mag-work from home po talaga. Kahit yung 2 days on-site lang. Okay. Hindi rin po. Kaya ang binanggit ang salita ko is, so ano pong gagawin ko? Gumanon ako sa kanila. Sabi nila, ikaw kung ano yung best para sa baby. Gumanon. Sabi ko, so magre-resign po ako. Gumanon ako sa kanila. Tapos, yun na po yung sunod. Sabi ko, kung ganun yung gusto nyo, edi gusto ko lang klaruhin regarding sa training band ko. Doon na po kami tumagal. Okay. Sa training ground mo. Sa training band mo. So hanggang ngayon, hindi pa binibigay. Nasabi mo ba to sa Sena? Yes po. Anong ginawa ko nitong yan. magagaling ng Sena na sa Las Piñas? Anong ginawa Wala. nitong mga inutil na kung totoo man ang sinasabi mo, DOLE Sena Las Piñas? Wala po. Anong sinabi ng Sena? Pinagtanggol ka ba ng Sena na, pera mo yun. Kung talagang gusto mo mag-resign, Wala po. sasauli mo, whether kailangan mo na, parang lumalabas, parang binabawi mo ng training band, magkiklear ka na, yung certificate of employment, o ganun ang gusto mong sabihin. O gusto mo Pero pa rin yung magtrabaho? Yung DOLE, wala rin pong binanggit na kahit ano sa akin, sir. So parang lamig lang sa'yo, parang nakikinig lang sila.
Opo, opo. Parang walang pakialaman dole at hindi man lang nakialam na para tanungin ka kung tulad ng pagtatanong ko ngayon. Opo, wala pong ganyan Alright. na nangyari. Itong sitwasyon ni Binibining Chris Valdez, talaga naman pong ang tawag po dyan, act of God, kaso fortuito force majeure. Ibig sabihin yung pagbubuntis, hindi naman inaasahang magiging balakid sa kanyang pagtugon sa kanyang mga gawain. Kaya kung hindi na siya nakakatugon, hindi pwedeng siya pahirapan o hindi siya parusahan. Ganun po yun eh. At kung ikaw pinag-aaral nila, magkakaroon ka ba ng diploma, ng sertipiko Tama. kung sa'yo pinag-aaralan? Kasi kung wala naman, teka muna, Ginoong Bentulfo, mukhang illegal exaction ng lalabas. Exactly. Yan. Illegal na pagkuha ng pera na manggagawa ng kumpanya ng walang justified cause. Okay. Matindi po yan. Okay. Tama po kayo, attorney. Kaya parang ako'y nagtataka sa magiging hindi ko alam kung itong mga taga Las Piñas Sena, Dole Sena, hindi alam kung anong kanilang trabaho or tamad. Kasi nakikita mo ni wala man lang pagtanong para suriin at makita yung kalagayan na nagbubuntis o wala silang gana o hindi ko maintindihan kung anong inaasal nito. Las Piñas to! Kilala mo naman siguro kung sino mga namumuno sa Las Piñas. Yung bayan na yan, pamilya na po na, mayroon sa Senado, mayroong mayor. Pagkatapos, natinag ba siguro dito yung mga nasa Sena? Attorney, pag ganito na, ano pong mapapayo natin dito sa mga walang ginawang na mga empleyado ng Dole Las Piñas? Na walang gustong magsalita, na hindi raw pwede sila magsalita kasi baka makagalitan sila. Ano po ang magagawa kung ito pong sa parting to ang sakaling gawin ng empleyado na para mabigyan ng leksyon yung mga ganitong klaseng tayo na nga mismo, natakot na, pinagpapasapasahan pa ang bitag habang tinatawagan natin. Ano pong pwedeng magawa? Ito ba'y pagdating ho rito? Ano ho ba demand letter kinakailangan dito na manghimasok sila na parang wala silang ginagawa? Well, pwede pong mag-umpisa tayo sa demand letter pero po pwede naman pong sa isang simpleng sulat ng ating panauhin, si Binibining Chris Valdez, po pwede pong dumiretso na po tayo. Either diyan po sa DOLE, dahil po nakakasakot na yan, sa Department of Labor and Employment Secretary, at pagkatapos, pwede naman po sa Ombudsman para magkaroon po siya ng administrative and criminal case. Dahil maliwanag po yan. Magpapabaya po sa tungkulin yung ganong klase ng pagkakaganap nila ng single entry approach to resolution of the conflict. Dahil hindi sila ginampanan ng kanilang gawain, lumilitaw na bigyan pa ng hindi makatwirang pabor yung pong kumpanya. So, criminal po yan. Graft and corruption, administratibo din po yan dahil hindi gumanap ng maayos sa kanilang tungkulin at gawain bilang administrative officers ng gobyerno. Ganun po yun. Sinlinaw again, attorney, nalalaman na ngayon ng mga tao kung anong mga pwedeng gawin at pagkatapos hindi na pwedeng mamaya na. Ganun nata sila kahit na nung panahon ng pandemya. Ito nakikita natin, ito naman, hindi naman sa loob ng lokal ng pamahalaan, mga tamad. So, ganun tayo. Maraming salamat po sa inyo at mukha nga pong nakakatakot magpunta riyan dahil natatapang po ang mga pamilya dyan. Karangalan po ng batas na makasama, nakatulong sa pagliliwanag sa mga batas sa ipabitag mo ni Ginoong Bentulfo. Magandang araw pong muli. Makinig kayo dyan, Sena Las Piñas. Wala kaming pakialam kasi ho ang Diyos o kung sino dyan, basta't importante, kakausapin natin yung telepono. So, dito ngayon at Belen Nicasio, Miss Belen Nicasio, Sena Head, meron lang kami idudulog dito, parang taga Las Piñas siya, at pagkatapos pumunta siya sa Las Piñas office, Sena, parang gusto niya lang makuha yung kanyang training band kasi parang nahihirapan siya, nagbubuntis. Parang walang nagawa ata doon sa Sena at doon sa Las Piñas. Nilalapit namin sana sa inyo para yun lang ang gusto niyang makuha yung kanyang training band dahil nagbubuntis na siya, nahihirapan siya. Hindi natin maintindihan kung para saan itong training band. Allow ba yung ating mga kumpanya na kumulekta ng mga training band sa mga empleyado na 4,000 piso bawat buwan? Ang kailangan lang po nila para maituloy po yan, humingi po ng deferral galing po doon sa handling officer doon sa Las Piñas. Okay. And then they can proceed to the filing of formal the compulsory arbitration dito po sa NLRC.
That's between yung trainee at yun pong company na nagpa-require sa kanya to undergo a training. Okay. So there is to be a policy on the contract. Napirmahan po nila. Dapat nakasulat, ano? Nakasulat dapat. Yes, sir. Okay, Opo. okay. Sandali lang na Belen, no? Chris, meron ba kayong pinarmahan na kontrata dyan sa training band na yan nung pumasok ka sa kanila na babawasan ka ng 4,000 pesos kada buwan? Nakalagay lang po siya sa job offer ko na magde-deduct sila ng 4,000 every month. Hindi naka-explain kung bakit sila magde-deduct ng 4,000 pesos a month na dun sa job offer mo na magde-deduct ng training band? Wala po. Pag napasahan, kada buwan yan? Or pag napasahan mo? Or bakit may training band? May diploma ka ba? Or mayroong certification? Wala rin po talaga. So walang explanation. Ito ba'y nasabi mo doon sa Sena Las Piñas na parang gano'n? Narinig ba ng Sena Las Piñas to? Yes po. Binanggit ko rin po yun. Anong sinabi nila? Wala po talaga. Kung sinasabi po ninyo na pinagre-resign siya, wala naman pong magsasabi na tama na pag-resigning ka kasi voluntary dapat na ginagawa ang resignation. So, opo, pwede na po siyang magsampa ng reklamo. Okay. Maghingi na lang po siya ng referral galing doon sa Dole Las Piñas. Okay, sige. Ma'am Belen, maraming salamat sa iyong pagpapaliwanag, ha? Thank you so much. Ha? Yes, sir. Magandang umaga po, Mr. Tulfo. Okay. Mag-iisip ka, kung ikay magre-resign, baka hindi mo makakayanan tong trabaho na to, mapipinsalan pagbubuntis mo, makukompromiso. So, personal choice mo yan. Hindi ako pwede magsabi sa'yo. Para dun sa kumpanya naman, sasabihin, abay, medyo bago pa to. Kailangan natin ng full-time. Nakuha mo yung trabaho. Yung training band, maibibigay sa'yo, pero ibig sabihin, magkiklear ka. Pag sinabing magki-clear ka, magki-clearance ka para maibigay sa'yo. Pag i-clearance ka, ibig sabihin, magre-resign ka. Hindi po talaga nila ibibigay yung training ban, sir. Ay, Kasi sige, ganito na lang. Napaliwanag ko na sa iyo, Chris, ano? Sige, siguro puntahan mo na sila sa iyo, sa Las Piñas. Tapos sabihin mo, nanggaling ka na rito. At ako naman, narinig mo na yung punto ko rito na maaaring hindi mo nakikita, na nakikita ko, na makaya hindi sinasabi siya ng mga engot na mga nasa Las Piñas na dole. Ako na mismo nagsasabi sa'yo, baka nahihiyalan sa'yo. Okay po. Okay? Apo. Ito po, ang nag-iisang pambansang sumbungan. Nililinaw po natin, baka kasi hindi nagkakaintindihan lang. Kapag kayo po'y bago lang sa trabaho at pagkatapos hindi niyo naman kasalanan, nagbuntis kayo, masilang inyong pagbubuntis. Itong mga bagay na dapat makuha muna ng nagbubuntis ang nagreklamo sa atin para bing malinaw. Nagbabalanse na po ako rito, baka kasi may mga tamad-tamad dyan sa mga tinamad lang yung nagko-complain. Tinamad din sa Las Piñas, pareho mga tamad. Kaya eto, nililinaw ko, aayusin ang complaint at kami po, bawal ang tamad. Ang nag-iisang pambansang sumbungan, unfiltered, serbisyo, tulong, tatak, tulfo, #ipabitag mo.